Ang Ebanghelyo ni Luke Kabanata 8. Pagkatapos, nangyari agad na si Jesus ay nagsimulang maglakbay sa iba't ibang mga lungsod at mga nayon, nangangaral at nagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang 12 ay sumama sa kanya, at gayon din ang mga ilang kababaihan na napagaling mula sa mga masasamang espiritu at mga karamdaman. Sila ay sina Maria na tinatawag na Magdalena, na mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas, si Juana ang asawa ni Cusa, na tagapangasiwa ni Herodes, si Susana at marami Ang ibang mga butil ay nahulog sa mabatong lupa, at agad sa kanilang pagtubo, ang mga ito ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Ang ibang mga butil naman ay nahulog sa mga matitinik na halaman, at ang mga matitinik na halaman ay tumubo kasabay ng mga butil at sinakal ang mga ito. Ngunit ang ilang mga butil ay nahulog sa mabuting lupa at namunga ng higit pa sa 100. Pagkatapos na sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ngayon, ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang butil ay ang salita ng Diyos. Ang mga butil na nahulog sa tabi ng daan ay ang mga taong nakarinig ng salita, ngunit ang dyablo ay dumating at kinuha ang salita mula sa kanilang puso upang sila ay hindi manampalataya at mailigtas. At ang mga nahulog sa mabatong lupa ay ang mga tao na, nang marinig nila ang salita, tinanggap nila ito ng may galak, ngunit sila ay walang anumang mga ugat. Sila ay maniniwala ng panandalian at pagkatapos, sa panahon ng pagsubok, sila ay tumiwalag. Ang mga butil na nahulog sa mga matitinik na halaman ay ang mga taong nakarinig ng salita ngunit sa kanilang pagtahak ng daan, sila ay nasakal ng kanilang mga alalahanin at mga kayamanan at mga kaligayahan sa buhay na ito, kaya wala silang bungang madala sa paglago. Ngunit ang mga butil na nahulog sa mabuting lupa, ito ay ang mga tao na may tapat at mabuting puso, pagkatapos nilang marinig ang salita, ito ay kanilang pinanghawakan ng mabuti at nagbunga ng may pagtitiyaga. Ngayon, walang sino man, na kung kanyang sisindihan ang ilawan ay tatakpan ito ng mangkok o ilalagay ito sa ilalim ng kama. Sa halip ito ay kanyang ilalagay sa patungan ng ilawan, upang ang lahat ng papasok ay makikita ang liwanag. Sapagkat walang nakatago na hindi malalaman, ni anumang lihim na hindi malalaman at mabubunyag sa liwanag. Kaya mag-ingat kung paano kayo makinig, dahil kung sino man ang mayroon, siya ay bibigyan pa ng mas marami, at kung sino man ang wala ay kukunin kahit na ang inaakala niyang mayroon siya. Pagkatapos, ang ina at mga kapatid na lalaki ni Jesus ay lumapit sa kanya, ngunit sila ay hindi makalapit dahil sa napakaraming tao. At ito ay sinabi sa kanya, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, ninanais kang makita. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid na lalaki ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Ngayon, nangyari isa sa mga araw na iyon na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka, at sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa kabilang dako ng lawa. At sila ay naglayag, ngunit sa kanilang paglalayag, si Jesus ay nakatulog, at isang bagyo na may napakalakas na hangin ang dumating sa buong lawa, at ang kanilang bangka ay nagsimulang
Dumating sila sa rehiyon ng Geresino, na katapat ng Galilea. Nang nakababa si Jesus sa lupa, may isang lalaki mula sa lungsod ang sumalubong sa kanya at ang lalaking ito ay may mga demonyo. Sa matagal na panahon, siya ay walang suot na damit at hindi tumira sa isang bahay, sa halip, ay sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhad sa harap niya. Sa malakas na tinig kanyang sinabing, "Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat inuutusan ni Jesus ang maruming espiritu na umalis sa lalaking iyon, dahil maraming beses na siyang sinaniban nito. Kahit na siya ay nakagapos sa mga kedena at mga tanikala at binabantayan ng mabuti, napuputol niya ang mga gapos at dinadala ng demonyo sa ilang. At nagtanong sa kanya si Jesus, "Ano ang iyong pangalan?" At siya ay sumagot, "Pulutong," dahil maraming demonyo ang sumanib sa kanya. Patuloy silang nagsusumamo sa kanya na huwag silang utusang itapon sa bangin na napakalalim. Ngayon, may kawan ng mga baboy na kumakain sa burol, at nakiusap ang mga demonyo na payagan silang pasukin ang mga baboy. Pinahintulutan niya silang gawin ito. Kaya ang mga demonyo ay lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy, at ang kawan ng baboy ay tumakbo ng mabilis pababa ng matarik na burol papunta sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga lalaki na nagbabantay sa mga baboy ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita ito sa lungsod at sa kabukiran. Kaya ang mga taong nakarinig tungkol dito ay lumabas upang makita kung ano ang nangyari, at sila ay pumunta kay Jesus at nakita nila ang lalaki na pinalaya mula sa mga demonyo. Siya ay nakadamit at nasa matinong pag-iisip, nakaupo sa paanan ni Jesus at sila ay natakot. Pagkatapos, ang mga nakakita sa nangyari ay sinabi sa iba kung paanong ang lalaking dating nasa saniban ng mga demonyo ay nailigtas. Lahat ng taong nasa rehiyon ng Geresino at sa palibot na mga lugar ay humiling kay Jesus na lumayo sa kanila, sapagkat sila ay nabalot ng matinding takot. Kaya siya ay sumakay sa bangka upang bumalik. Ang lalaki na napalaya mula sa mga demonyo ay nagmakaawa kay Jesus na siya ay hayaang sumama kasama niya. Ngunit siya ay pinaalis ni Jesus, na sinasabing, "Bumalik ka sa iyong bahay at sabihin ang lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo." Ang lalaki ay umalis, ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya. Sa pagbabalik ni Jesus, sinalubong siya ng napakaraming tao, dahil sa sila ay naghihintay sa kanya. Masdan ito, may isang lalaki na dumating na nagngangalang Jairo, at siya ay isa sa mga pinuno ng sinagoga. Si Jairo ay lumuhad sa paanan ni Jesus at nakiusap na pumunta sa kanyang bahay, dahil sa siya ay may kaisa-isang anak na babae, na nasa 12 taon ang edad, at siya ay nag-aagaw buhay. Ngunit nang papunta siya kay Jesus, maraming tao ang nagsisiksikan sa kanya. Isang babae ang naruroon na 12 taon nang dinudugo at ginugol ang lahat ng kanyang pera sa mga manggagamot, ngunit hindi siya mapagaling ng kahit sino man sa kanila. Siya ay pumunta sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at agad na huminto ang kanyang pagdurugo. Sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang ang lahat ay tumanggi, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napakaraming tao ang nagsisiksikan sa inyo at sila ay nanggigit-git sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "May isang ang humipo sa akin, dahil alam ko na may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang makita ng babae na hindi niya maitago ang kanyang ginawa, siya ay lumapit na nanginginig. Habang lumuluhod sa harap ni Jesus, ipinahayag niya sa harap ng lahat ng tao ang dahilan ng paghipo niya sa kanya at kung paano siya gumaling agad. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, "Anak, ang iyong pananampalataya ang siyang nagpagaling sa iyo. Humayo ka ng may kapayapaan." Habang siya ay patuloy pang nagsasalita, may isang lumapit mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga, na nagsasabi, "Ang iyong anak na babae ay patay na. Huwag mong gambalain ang guro."
Ngunit nang marinig iyon ni Jesus, siya ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang, at siya ay maliligtas." Pagkatapos, nang siya ay dumating sa bahay, hindi niya pinayagan ang sinuman na pumasok kasama niya, maliban kina Pedro, Juan, at Santiago, ang ama ng batang babae, at ang kanyang ina. Ngayon, lahat ng taong naroroon ay nagluluksa at tumataghoy para sa kanya. Ngunit sinabi niya, "Huwag kayong tumaghoy. Hindi siya patay, ngunit natutulog lamang." Ngunit siya ay pinagtawanan nila ng may pangungutya, sa pagkakaalam na siya ay patay na. Ngunit hinawakan niya ang batang babae sa kanyang mga kamay, tumawag na nagsasabing, "Bata, tumayo ka." Ang espiritu ng bata ay bumalik, at siya ay agad na bumangon. Nag-utos si Jesus na bigyan siya ng makakain. Namangha ang mga magulang ng bata, ngunit inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man kung ano ang nangyari. Ama, na nagpapakalma ng mga bagyo at nagpapagaling sa mga sinasapian ng demonyo, patahimikin mo ang mga takot sa mga balisang isipan sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Itanim mo ang iyong salita sa mga pusong bukas sa kabila ng mga abala. Liwanagin mo ang aming buhay ng iyong ilaw. Ibangon mo ang mga nasalanta pabalik sa pamayanan. Sapagkat iyo ang kaharian magpakailanman. Amen.